Amen. Salamat po sa Panginoon. At sa umagang ito, tayo po ay magpapasimula na po ng ating morning devotion. At ang ating pong morning devotion ay mula po sa DFC Anan, Taiwan, sa pangunguna po ng ating Pastora Grace Asis. At purihin po ang Panginoong Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay aawit sa Panginoon bago po tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Awit po tayo sa Panginoon, the steadfast love of the Lord. Love of the Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Steadfast love come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na sa pagkising pa lamang namin sa Panginoon, sa umagang ito, narito na, Panginoon, ang inyong biyaya. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong pagsama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na kayo Diyos na tapat, Diyos na mabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Palaging sagana ang inyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa inyo pong lahat ng papuri at pagdakila, sa pangalan niyo, Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay mag-aaral ang salita ng Panginoon. Sabi po dito sa Roma, chapter 8, verse 29. Sabi po dito sa Roma chapter 8, verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa oras po na ito. Pagkakataon na makapag-aral lang inyong mga salita. Tinataas ko po sa inyo ang aming pag-aaral na ito, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo pong patuloy na magbigay ng karunungan sa amin.
biyayaan ninyo kaming maunawaan po ito at malakaran din sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Marami pong salamat. Kaya lamang pong maitaas at madakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ang ating tatalakayin ngayon po ay ang pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinawag upang maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Mula noon pa man ay God has predestined us na maging kanyang anak at maging kagaya ng kanyang anak, which is ang Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoon ay siya ang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin siya ang simula at ang wakas. At nakita niya mula noong umpisa pa lang kung sino lang yung mga pipili at tatanggap sa Kanya. Ibig sabihin ba nun na pagdating ng panahon ay pili na kung sino lang ang magiging sa Panginoon, na pwede nating sabihin na ikaw ay mapupunta ka sa impyerno at ikaw ay mapupunta ka sa langit. Hindi po. Basahin po natin yung sa may bandang ibabaw, sa may verse 28, para malaman natin kung sino ba tong mga pinredestin ng Panginoon na maging kanyang mga anak. Sabi sa verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ito ay ibinigay to those that love the Lord. Kung sino yung mga talagang pumiling magmahal sa Panginoon, sila yung pinipredestin ng Panginoon na maging kanyang mga anak at maging kagaya ng kanyang anak, which is ang Panginoong Hesus. At malinaw doon na sinabi na ang Diyos ay binigyan tayo ng free will at nakita niya kung sino lang yung mga tatanggap sa Kanya pagdating ng panahon. At naniniwala ko na tayo ay kabilang doon sa mga iibig sa Panginoon. Amen. Sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Sabi po dito, ang sino mang nagsasabi siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. So tayo, naniniwala tayo by faith na tayo yung iibig sa Panginoon, at tayo kung talagang nais nating umibig at sumunod sa Panginoon ay nararapat lang na maging kagaya natin sa Hesukristo. We need to think, we need to act like Jesus. Sabi po sa Pilipos chapter 2, verse 5 to 8. Dito makikita natin ang isa sa pinakitang halimbawa ng Panginoon na dapat nating gayahin. Sabi sa Efeso chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po dito, Efeso chapter 2, verse 5 to 8. Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, ay sa Pilipos po pala. Pasensya na po. Pilipos chapter 2. Hindi po yan. Pilipos chapter 2 verse 5 to 8. Sabi po dito, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Verse 6, kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. 7, sa halip, binaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kung mababasa po natin yung mga naunang verses po dyan ay sa mga verse 3 tsaka verse 4 ay nakikiusap si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na wag maging makasarili, kundi ay palaganap yung pag-ibig ng Panginoon at magpakumbaba sa isa't isa. At ang ginawa niyang example dito ay wala nang iba magandang example kundi ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, kahit na siya ay kapantay ng Diyos, ay hindi niya inari ang sarili niya na maging kapantay ng Diyos, na pwede naman niyang panghawakan yung ganon. Kasi siya naman ay Diyos At pagiging kapantay ng Diyos ay pwede niya yung panghawakan, pero hindi yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi dito ay nagpakumbaba siya ng lubusan. Hallelujah. Ng mga panahon po na ito,
ay ang kung meron mang pinakamababang katatayuan ng tao ng mga panahon po na ito ay wala nang iba kundi ang alipin. So ang Panginoong Sus, hindi lang siya basta nagkatawang tao dito siya sa katatayuan ng isang alipin. So pinili na ng Panginoon yung pinakamababang katatayuan ng tao dito sa mundo. Yun ay ang pagiging alipin. Grabing pagpapakumbaba ang pinakita dito ng Panginoon. He displayed total humbleness mula dun sa kalagayan niya bilang Diyos ay nag-anyong siyang tao at bilang isang alipin. Halimbawa na lang sa isang company, based on organizational charts, ang pinakamataas talaga sa company ay sabihin na nating CEO at ang pinakamababa ay janitor. Halimbawa lang po sa isang company, ang pinakamataas ay CEO at ang pinakamababa ay janitor. Sa tingin po ba ninyo magagawa ba ng CEO na ibaba ang kanyang sarili at maging isang janitor para sa kapakanan ng mga kanyang tauhan? Sa tingin po ninyo, kayo na lang po ilagay ninyo ang inyong sarili bilang isang CEO. Sa tingin po ba ninyo ay magagawa ninyong magpakumbaba dun at maging isang janitor para sa kapakanan ng mga tauhan ninyo? Kasi kung ako po tatanungin ninyo, palagay ko hindi ko magagawa. Kasi nandun na ako sa rurok ng posisyon ko na pinakamataas at ibababa ko pang sarili ko sa pagiging janitor, CEO pa na nga. Tayong mga tao, hirap tayong minsang magpakumbaba, lalo na kung napopromote. Pagka ang ating posisyon sa trabaho minsan pagka tumataas ay nagiging nagiging likas sa tao na maging malupit, na madaling magalit kasi nasa posisyon ka eh. At yung mga mas mabababa sa'yo ay pwede mong, kumbaga yung authority mo ay mas mataas. No? At hindi lang yan sa trabaho, maging sa church. Pagka tayo ay nagkakaroon ng mataas-taas na posisyon sa church ay nagiging iba yung ating ugali. Nagiging mayabang tayo. No? Pero ang Panginoong Sus, kahit wala na ang pinakamataas na siguro na posisyon ay ang pagiging Diyos. Pero ang Panginoong Sus, kahit siya na Diyos ay hindi niya inari ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Ipinakita sa atin ng Panginoong Sus ang pagpapakumbaba. Nararapat lamang na kung talagang gusto natin maging katulad ng Panginoong Sus ay dapat meron tayong kapakumbabaan. Pangalawa po, sabi sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi po dito sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Jesus is love. Kaya nagawa ng Panginoong Hesus na magpakumbaba ng lubusan. Ang Panginoong Hesus ay una dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Mahal kasi tayo ng Panginoon, sabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagawa niya magpakumbaba ng lubusan mula doon sa pinakamababang katatayuan ng tao. Yun ay ang pagiging alipin. At dahil doon sa pag-ibig na yun ng Diyos, He was willing to sacrifice His Son. And the Son is willing to sacrifice Himself for us. No, para ma-display yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa kasalanan ay wala na nag-iintay sa atin kundi kapahamakan. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Lahat tayo ay bagsak dun sa standard ng Panginoon. Wala talagang umabot dun sa kalwalhatian niya. At ang nag-aantay na lang sa atin ay walang hanggang kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nagawa niyang ialay ang kanyang sarili, nagpakumbaba ang Panginoong Hesus at namatay para sa ating mga kasalanan. So una sa lahat, God displayed His love for us.
Dahil dun sa pag-ibig na yun ng Diyos ay willing siya na magkatawang tao. Willing siya na masaktan, willing siya na maghirap dito sa mundong ito para sa ating ikabubuti. Alam naman natin ang Diyos na all-knowing siya at sabi nga siya ang Alpha at Omega. So simula at wakas siya. So nakita niya na yung mangyayari bago palikayin ang mundong ito. Nakita na yun ng Panginoon. Pero nakakamangha sa Diyos ay naalala ko nung ako ay bata pa ay nung ako ay nasa sentro ay meron akong narinig na mensahe ng isang ilustrasyon ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Binanggit ito ng isang lingkod ng Diyos, hindi ko na po maalala kung sino. Pero ang sabi po dun ay parang hinalin tulad niya yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa isang manliligaw at sa isang nililigawan. At yung manliligaw ay habang nanliligaw pa lang yun, yung nililigawan ay nakikita niya na pagdating ng panahon ay sasaktan siya nitong manliligaw na ito. Sa kabila ng yun ay sinagot niya pa rin. No? Nakita niya na sasaktan siya nito pero sinagot niya pa rin. Ganun lang din yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nakita na ng Panginoon una pa lang na itong mga ililigtas niya ay parurusahan talaga siya, pagmamalupitan siya, no? Pero kahit na nakita na yun ng Panginoon, tinuloy niya pa rin. Sabi nga dun sa isang awit, He already saw it in full, kung ano yung magiging kabayaran dun sa pagligtas dito sa mga tao na ito. Nakita na yun ng Panginoon na maghihirap siya, natatalikuran siya ng mga itinuturing niyang kasama niya, pamilya niya, o kanyang mga disipulo. Nakita na yun ng Panginoon lahat-lahat pero itinuloy pa rin ng Diyos dahil dun sa pag-ibig, no, sa kaligayahan na nag-aantay sa Kanya, sabi sa Hebrew chapter 12. Yung kaligayahan nag-iintay sa Panginoon, tinuloy niya pa rin para siya ay mamagitan sa atin sa kapahamakan at sa langit. No, dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin ay willing ang Panginoon na mamatay para sa ating mga kasalanan. At sabi naman po dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Paano tayo ngayon magiging katulad ni Jesucristo? How would we be like Christ? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16. 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Sabi po dito, Korinto yata. Unang Korinto po yata. Unang Korinto. Wait lang po, hanapin ko lang po. 2 Corinthians. Hindi po pala sa 2 Corinto po. Kamali po ako. So, paano naman tayo ngayon ay magiging katulad ni Jesucristo? Ito ay sa tulong ng banal na Espiritu na siyang that shapes us to be like Christ. Ang banal na Espiritu ang magiging ating tagahubog para maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Glory by glory, He is molding us to be like Christ. Ang banal na Espiritu siyang unti-unti naghahanda at nagbabago sa atin para maging katulad natin ng Panginoong Hesus. So, sa madaling sabi ay hindi ito base dun sa ating sariling kaparaanan. Hindi tayo magiging katulad ng Panginoong Hesus base kung lagi tayong dumadalo sa gawain.
Hindi ito makikita sa kung lagi tayong nananalangin. Hindi, ang banal na Espiritu ang siyang maghuhubog sa atin. At yun talagang katulad ni Kristo, matik yun magsisimba yun. Matik yun mananalangin yun. Matik yun magbibigay ng pangyarihan para magamit sa kanyang layunin. Higit sa lahat ay, ang ano din ang banal na Espiritu sa atin ay para hubugin tayo at ihanda dun sa muling pagbabalik ng Panginoon. Na tayo ay unti-unti, glory by glory, ay nagiging katulad natin ang Panginoong Jesus. Which means it is not by our own might that we will be like Christ, but it is by the help of the Holy Spirit. Amen po ba? Na ito ay ang pagiging katulad ng Panginoong Jesus ay hindi natin kayang itong gawin sa ating sariling kalakasan, sa ating sariling kakayahan, kundi sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Amen? At by faith, alam natin na tayo ay mga tinawag ng Diyos at tayo kanyang kabilang sa kanyang pamilya, tayo kanyang mga anak, itinuring na sa kanya ng Panginoon. At nararapat lang na maging katulad natin ang Panginoong Jesus. Wala nang the best na example na ibinigay sa atin, kundi ang Panginoong Jesus. And live the life. Sabi nga ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Gayahin natin kung ano ba yung naging pamumuhay ng Panginoong Jesus dito sa mundo. He set an example for us. Amen? At tayo, yun lang po ang ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa oras po na ito. Sa aming napag-aralan ng inyong mga salita. Inihiling ko nga po, Panginoon, biyayaan po ninyo ang bawat isa, saan man silang lugar naroroon, Panginoon.